Mayong gabi, Buenas noches, Metro General Santos. Magandang gabi. Mapya Magabi Sok Sargent. Kininyong alagad, Brigada. Attorney kan sadyang mapagmahal. SM. Palyeke. Mayad gabi mga kabrigada, ako si Kabrigadang Erinde Casyon, makauban mi ninyo. Kada gabi diri sa programang Mupalampag, samahin sa gobyerno o pribadong mga tawo nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mahingtundan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa gudugan ng panahon. Di baliyan! Mayong gabi sa tuang mga kabrigada, adlaw karon sa Webes, July 29, 2021. Sa tuwa pa, ugma 30. And then eventually August na. Diba? Sweldo na po ugma at ka. Correct. Diba? Kay 31, di man dyan inana. 30 man dyan ang sweldo. So, more the reason at ka na dapat karon pa lang mag-budget na tano na itong madawat ugma na sweldo. Malaglahi nga mga isyu nga to isgutan may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga issue o pribadong individual nga gusto nyo ireklamo o problema nga but nyo mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinuangan silang partner, di pwede yan, hisgutan nato na diri sa tuang programa ug kung aduna pud mo'y mga legal nga pangutana, ipadala yung mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o i-message opisyal nga Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada, una, gisaligan mi nga manglimpyo sa usa ka lote o giingnan nga pwede mi mananom didto o ga prutas. Nakatanom na mi og 300 kapunuan sa saging. Agoy. Pero nagdesisyon na igsuon sa tag-iya nga pahawaon mi. Usa mi muhawa, pwede ba namo pabayran ang amuang mga natanom? O ikaduhang pautana, gikan sa atong sender, Attorney, curious lang ko. Di ba ginabuhat lang man ang kwarta? What if magbuhat na lang og daghan nga kwarta para wala na'y magkalisod nga tao? Aha. What a question. What a question. Pwede. Okay, Pwede ba na siya? Itatulo. Dapat sense in a way. Ato nang tubagon na niya, ha? Ang tubag sa mga pangutana, anaa sa ulahing parte sa atong programa at ang mga kabrigada. Alang sa itong unang issue, gitanggal matud pa sa posisyon ang City Federation President for Persons with Disabilities. Ang kaning presidente midangop din sa estasyon tungod matud pa ang pagtanggal kaniya wala miagi og igong proseso. Atong kauban, palihog ko, Brigada Erin. Atong kauban live ang former City Federation President for PWD nga si Sir Darwin Berha ug ang Board of Director tungod sa issues and concerns nila no na committee na si Sir Jose Patriarca. Alright. Sige. Okay, live ni ha, diri sa atong studio. Ang atong mga bisita karong hapuna. Aha, Yo. ato ang kanano Or karong gabihuna. atong pangutan-on nana at Okay, kan set na no. Sige. Ang ato ang camera sa ilaha. Una sa tanan, Sir Berhes, unsa ganitong imong posisyon kanhi? Yes po. Una-una po, magandang gabi po sa lahat. So, ang ating position po ay City Federation President for Person with Disabilities. The federation itself, ang ibig sabihin po nito, ito po ay isang organisasyon, a non-partisan organization, a non-government organization, and also a part and a client of our government. So, ibig Yes, po. sabihin, kayo-kayo ang bumuo nito. So, Yes. kayo mga nasa PWD community. Yes po, we have also a constitution and bylaws po dyan, in regards po dyan. So, by way of elections, ikaw yung napiling presidente. Yes po, for out of 26 barangay po natin. Si Sir Jose Popoy Patriarca. Yes, sir, for the record, unsa imong posisyon? Ano ni nga mao nga organisasyon ninyo? Mayong gabi sa tanan ug mayong gabi sa tanan nananaw karon sa sa Di Pwede Yan sa brigada. Bali ako ang PWD president sa Barangay Bula at the same time ako ang board of director o nagagunit ko
sa issues and concerns sa among federation sa city. Usa ning usa ka pa nagtagbo nga gitambungan niyo Sir Berhes. Ana, doon kayo, umattend kayo. Ano nangyari? At kailan ba ito? At sino-sino nandun sa pagpupulong na yun? Okay po. Okay. So, Mr. Berha po. Doon po nangyari po is March 30, 2021 po. May isa pong kaganapan na nangyari po sa Barangay Mabuhay. Nag-attend po kami doon and invite po kami ng ating Federation President din po ng Barangay Mabuhay, which is si Mrs. Lelani Rivas po. Bago po nag-start is tumulong po talaga kami sa preparation sa kanyang programa. Ang programa for activities po natin na ito ay monthly federation meeting, issues and concerns sa kanilang barangay Mabuhay. Okay. Doon din po pumasok ang ating programa for PDAW na program po, CSWD program, and the last po part is the Women's Celebration po, March 30, 2021. Sino nagpatawag March nung 30. pagpupulong na yon? Ang Barangay Mabuhay po natin, which is hosted by Barangay Mabuhay po natin, sa ating president po natin, si Miss Lani L. Rivas. Okay. Katuwang ang ating barangay captain. 10 parte nung pagpupulong na yon na medyo nagkaroon ng tensyon at lumalabas na naging dahilan sa inyong pagkakatanggal. Yes, sir. So far po, Attorney Can and Ma'am po, no, napansin po talaga natin na smooth po yung flow. The purpose po ng ating organization is kailangan malaman natin kung ang programa ng ating government, especially the CSWDO and the PDAW, kung inline ba o capable ba ang ating mga persons with disabilities sa itong programa na ibinibigay nila o inaalok po sa atin. So that's why po we are here to protect the privilege and importance po ng ating benefits para sa ating mga clients, especially the grassroots problems po ng ating mga persons with disabilities po. Yung tatlong mga bagay na nabanggit mo kanina, alin doon? Yung napag-usapan ninyo, nagkaroon ka ng remarks na medyo naging source ng conflict o hindi pagkakaintindihan. Siguro po yung nagamit natin na term na sinabi natin na bangbangin ang government. Bangbangin. But yes po, pag sinabi kasing bangbangin natin ang government, it's more on call attention. It's not negative diretso. But it depends also if meron siyang supporting details. Kasi pag sinabi mo kasing bangbang sa government, syempre magkakaroon ka ng idea, pwedeng negative, pwedeng positive. It depends paano mo siya ma-explain. Ano But pong yung full termino details po yan, sir? nun. Anong Yes po. termino? Tagalog Tagalog ba yan? yan, Bisaya Bisaya? ba yan? Or Bangbangin, gisingin. gisingin? Okay. Yes po. So, ano yung tanong or ano yung topic na napag-usapan ninyo at yun, Yun yung yung sagot nabitawan niya. mo bilang tugon doon sa tanong o whatever na discussion? Opo. So yun po natin, papasukin po natin as Issues and Concern Committee. Gusto po kasi natin na yung mga programa nila is angkop doon sa pangangailangan ng ating mga persons with disability. So far, as a City Federation President, as a voice out of our cities, no, kailangan nating mabangbangin o gisingin na dapat ang programa ng gobyerno ay yung parang hindi lang nila, parang nila pinaglalaroan. Kumbaga, dapat make it sure na may assurances, na may patutunguhan yung mga programa na ibinibigay nila o inaalok nila para sa ating mga persons with disabilities. Yung bang pagkakasabi mo, paggalit ba? Emosyonal ka ba? O talaga bang Mataas ba ang medyo boses? mataas ang O? boses mo? Hindi po Ganon, kasi actually po Attorney Can, I have a files dito no. As a city government din po, I am also job order po sa ating government as city mayor's office. The way po I handle as a resource speaker po talaga, I am more on a live speaker. Yung para sabihin, hep hep. Yes, hooray. So merong may response team. Parang may response po tayo. So something na more on dun ako papasok na sakto lang po talaga. And I really do believe po na yung ating nagreklamo po, ang ating reklamante, na kami daw po ay nagkaroon ng misconduct, allegedly or accusation po. First time niya po narinig on how we handle. Yes po. Sino yung binabanggit mo na nagreklamo dahil dun sa mishandling, na mishandle? kasi Yes po, the CSWD o PWD sector po natin, ang ating social worker sa ating barangay Mabuhay, which is si Mr. Junel Rana. Nagkaroon ba kayo ng konfrontasyon? Wala naman po. Ano? Something ano lang po siya. Kasabay po siya ng give and take, ano po natin, sagutan, and especially the communities itself. Kasi mismo sila gustong malaman yung full details, especially the livelihood. Pero ano naman kinalabasan? Yung bang talagang parang nag-away kayo? Wala po talaga. Hindi. Yes po. Discussion lang. Yes po, discussion lang po talaga. And we have a copies po, a record kung yung pinangyarihan po. We have a records po on that one. And nakita po namin na walang mali.
And especially from Barangay Kapitan po natin, kumuha po kami ng, yun nga po nagulantang kami doon sa accusation sa amin as misconduct. Ang laki po kasi, from the word misconduct, ang laking impact niyan sa amin. So ang ginawa ko po, as a part po, as a City Federation President, naglabi po kami, nagawa po kami ng letter, pinadala po namin sa Barangay Mabuhay, especially kay Kap Boga po natin. And therefore, we concluded na walang after, wala pong after na paliwanag po, walang something na feedback po regarding on that one. Walang negativity, walang commotion. Something na clear po ang statement natin, Kapitan Boga, doon sa pinangyarihan. Ano naging reaksyon ng mga partisipante Yan, na nandun? Sila ba nagresponde doon sa pagkakasabi mo? Yes po. If we see the record po sa pinangyarihan po, mas nakita po namin na mas alive the way I handle and mas madami pong nag-response para sa amin. So as a transparency po, kailangan po kasi nating malaman kung ang programa talaga is angkop o hindi. So Yun po. mga ayon ba sila sa'yo? Yes po. Sa mga sinabi Aha. mo, Yes po. Okay. Sir Popoy, anto na to Sir Popoy. Kaning. Usapon imong nahimong bitaw nga mga remarks, no, mga pulong nimo nito mao nga paragtagbo ninyo. Yes sir. Badi ang akong nahimo siguro nga pulong murag na gitagaan nila og kanang kuana kay gi-tackle man gud nako ang livelihood program nga giagi nila og frame. So akong gihanay sa akong mga kaubanan ang mga pros and cons o ang advantage o disadvantage kumusulod ka sa ingana nga sistema. Okay. Kay siyempre PWD ka na wala kay laing nga source. So mo dangup gyud ka sa livelihood. So kay karon ang ilang program karon dili ka makasulod maka-avail og livelihood ug dili ka moagi sa frame. Okay. So akong ipasabot sa ilaha sa mga PWD dito sa Barangay Mabuhay nga if ever nga mo sulod ka sa frame sa livelihood nga moagi kag frame maglisod ta. Kay sa pagkakaroon manggod maghatag ka sa mga individually og 5K. Pero may interest na siya nga 3% payable in 6 months. So kana isa pa na daan sa mga dili na makaya sa PWD kay tawag nga interest so magsagubang gyud ka og bayronon. Alright. So karon pag kana ko sila gihanay nako sa ilaha nga if ever tagaan kag 5K, ang 5K nimo bawasan na siya sa mga bayronon nimo sa frame, registration, ID, whatsoever nga bayaron. So unsa pay mabilin sa imong 5K? Kung igamito na siya nimo sa imong livelihood, if ever nga wala kay livelihood nga pagkakuhaan, alangan naman nga sigurohon nimo og bayad ang imong frame kasi sa imong pagkaon. So dito nakuha nila sa kuha nga kuha na daw kaayo ko kanang inganyo ko sa akong mga kaubanan mga PWD nga dili mo appeal sa frame. Kay By the way, programa daw sir, sa katuntuan dito nga mga membro sa PWD community, di pa na sila mga frame members? Di pa? nay uban nga dili pa member sa frame. Napoy uban nga member na. Mga pila ka buok siguro, percentage-wise, pananglitan. Ang tuwa dito nga, di pa frame members. Mga estimate na ako kay mga 100 kapin man to sila ka mga tao, siguro mga sobra siguro sila mga 50 siguro o 30 nga pa Okay. na. So, sila ba nag-agree sa imong giingon nga lisod yun, gumagi sa frame, gumika ka naman ang mutanan niya? Actually, sir, ambot lang. Pero after I speak, pagkahuman ginako og kanang istorya dito, na malakpak manggod ang mga PWD dito. So, that means lang nga, isang ayon sila sa akong pagpasabot sa ilaha. Pero sa tumoy, wag sila nang appeal. Nabay, ang tumoy ba ato nga ginapa-appeal na sila as members or aya pa pananglitan sila mag-decide kung sakali? Murag ingarang nga sistema sa nga saka pa sila mag-decide kung Okay. unsa nga sistema kung asa bagay kung mo-appeal ba o dili sila sa frame. Sir Berhes, usay nabaw mo, may Yes po. kapitan niya. Actually po doon sa pangyayari na po yun, maganda po kasi yung pag-introduction natin as issues and concern kasi po sa 26 barangay po natin, siya yung mas nakakalam sa mga nangyayari doon sa iba't ibang barangay po natin na pwedeng mangyayari din sa barangay Mabuhay po natin. So ang nangyari po din dyan, doon din po ako papasok, no? Tinanong ko po sila, so sino po bang nakasali dito sa frame? So may mga nagtaas po ng kamay. Sino pong hindi pa po nakasali sa frame? So more on, hindi po natin ma-count talaga, pero at least tinignan po natin yung mga raise hand. So yung ginawa po natin as a social worker po, si Mr. Jonel Rana, sabi ko, pwede po ba na if ever may time po tayo, so ibigay po natin ng full details or inclusion regarding sa inyong pinapatupad na ating programa. Plinado nyo ba, sir, na ganun yung magiging pahayag Takbo, ninyo? oo. Ayon ni Sir Popoy? Hindi po. Ay, hindi. So, ibig sabihin talagang lumabas na lang yung mga punto de vista ninyo during that time, gano'n? Yes po. Aha. So, ano pa yung ibang bagay? Usa pa'y lain pa nga mga pamulong ni mo, Sir Popoy, nga mogawas nga nahimong source sa misunderstanding or conflict.
Ang isa siguro sa pinakabugat lang siguro ato nga kuan nga ambot lang pero para sa ko wala gyud ko maisip o mahuna-huna nga na ako'y natamakan sa ilang pang istorya kabahin sa ilang mga programa. Ang ako lang nga igo lang nako gihan ay sa akong mga kaubanan kay simpre bilang issues and concern sa tibok 26 barangays if ever man gud nga naikapalpakan nga mahitabo sa frame tapos nakahibalo ko ako ang ilang mabasol. Kaya nga nga nakahibalo man ko sa issue, nga wala man ako isulti sa ilaha. Erase, Kisa gani gagunit ani? CSWDO, no? CSWDO po. O sa'y tubag sa mga taga CSWDO? Sige. Kisa sa iyo. Alright. Sir Perez, Okay po. Yun po kasi yung tinatawag natin na misunderstanding po talaga. Because, yun nga po, yung program po kasi nila is 2019, I think, Kuya po, or 2020. Yun po yung nagkaroon kami ng meeting po. Mag-meeting po kami sa CSWDO po natin na sector na hindi po nadaan sa konsolidasyon. So, nagbigay po sila ng programa. Kumbaga, doon kami papasok sa punto na nagbigay sila ng programa na dapat tinignan muna nila. Like, nagsabi pa nga ako doon sa meeting namin, sa consultation meeting with the 26 barangay. Why not? Magkaroon tayo ng trial and testing. Kung ito mag-work dito na level, like sabihin natin isang barangay, then tsaka natin sa kanila. Sabay natin sa ibang barangay. So something na gano'n na parang trial and testing na kung ito mag-boom or ito mas mag-succeed, pasok po tayo doon. So ang masakit lang talaga sa amin na part is hindi siya dumaan sa tamang proseso. Nagkaroon sila or nagbigay sila ng programa na hindi hiyang sa amin. We all know na meron namang programa, meron naman po talagang programa yung binibigay sila. That sa akin, ang sa amin lang talaga na masakit. Panahon pa nga ng pandemic, pinapahirapan pa natin ang ating mga persons with disabilities. Usually ba, sir, pag may mga programa para sa organisasyon ninyo, ano bang ginagawa talaga? May consultation pa ba? Or ayan na, ilalatag na lang, no? Kayo na bahala kung tatanggapin nyo or hindi yung mga programa na inaalis. Yes po, salamat po dyan, ma'am. Actually, yun mga po ang ating responsibilities and duties as a City Federation President po, is the purpose of the organization as a grassroots problem. Kami po yung mas nakakita sa mga nangyari sa baba. And as a support po and as a partner po ng ating government, meron po tayong tinatawag na magkaroon ng consolidation meeting para mas ma-provide pa natin and mas ma-clarify pa natin yung mga information and especially matulungan pa natin sila as a partner. Yun po. Alright. So, ano naging tugon ng mga taga CSWDO doon sa mga pahayag ninyo? Actually, syempre naiintindihan naman po natin na dumating kami sa punto ng ating dating humahawak sa ating PWD sector po talaga. Na ngayon, wala na po talaga siya ngayon, napalitan na po siya ngayon. So, ang nangyari po talaga kasi is, yung binigay nilang programa, admitted po sila doon na hindi nabigay sa amin as consolidation po natin. Actually, na-shock talaga kami doon sa pinangyarihan na yon. And wala na nandito na yung programa 2021 na mag-e-effect na siya. So dapat, ibig sabihin, by 2019, kumbaga, ginawa na nila yung programa na ito and mag-e-effect ng 2021 po natin. So yun lang po yung masakit sa atin na part na, syempre, tanggap na po natin. Tanggap na po natin yung programa natin na dadaan daw ng frame bago makuha yung ating loan. Tama, Kuya Poy? So, ang sa akin lang doon, make it sure na yung programa nyo is may timeline. Alright. Hindi pa nagkaroon ng sagot na, sige, titingnan namin yung proposal nyo o yung suggestion nyo na baka po pwedeng hindi na idaan sa frame, etc. etc. Opo, na-topic na din po yan namin. So, ang nangyari po is nag-change na po kasi yung natin, yung ating division chief po na humahandle sa PWD sector po. And yun po yung naging proposal po natin. Na kung if ever itong frame po, pwede po ba nating ma-customize? Yung kumbaga yung guidelines or yung policies, mas ma-adjust pa natin. Kasi tatanggalin naman natin po kasi wala na tayong lugar para may change pa po yun. So, doon po kami sa humantong na punto. Then suddenly, yun lang po yung masakit na part. Out of 26, 10 lang po yata yung nag-grab na opportunity para doon sa kanilang inaalok na programa po. Sir po, usapay laing netabo dito. Nga, kanang nahimo pong parte sa inyong wapag sinabdanay. Yes, sir. Bahayan sa nga ng attorney, mawala gito siya nga ako masulting. After nga nakahuman kong istorya na malakpak, nanguli na mi. Mao gani nga natinga ako nga nganong niabot mang sa karong nga punto Mayo, gipadala naman ko og kanang invitation sa akong barangay kana ako i-settle nga misconduct nga actuation dito sa barangay Mabuhay. Sa to pa nag-abot yun mo dito? Dito man gyud mi nag-abot man gyud dito So, kisa'y reklamante ni mo dito? Nagreklamo sa kwa si Jonel Rana sa taga sa SWDO. Na ako'y sulat ni attorney Okay. na akong pagbabasahon. Mm. Ario. Okay. Dated May 10, 2021.
attention, Mr. Jose M. Patriarca, PWD President, LGU Barangay Bula, General Santos City. Subject, invitation letter. Magandang Jensen. You are hereby invited to settle the concern on misconduct of Barangay Bula, PWD Federation President Mr. Jose Patriarca during the monthly meeting of the Barangay Mabuhay PWD Association on May 11, 2021, 3 p.m. at Barangay Bula Session Hall, this city. Alright. So, sa tuwa pa, ang nahimong basihan sa reklamo, katong mga atake nimo sa frame? Sa frame, mauna to akong nakunan kay naamang po diri sa iyang gihimo nga remarks diri Alright. kabahin sa frame. Nga ang iyang gi-allege di sa kuha issue on frame program. Darwin Berha and Jose Patriarca encouraged the PWD members not to join the frame because according to Mr. Patriarca, PWD na gani mi, pahirapan pa mi. Aha. Kung maghatag og livelihood, dili na dapat pa pasudlon sa frame. Dili man gani maka-savings ang dili PWD. How much more kami? So, tinuod ba na nga mao nga akusasyon? Na ba mao gina- imong statement? Oo, oo, oo. Ang kini nga klase sa statement, murag dili ko mukakuan ani nga inga na akong pagka-deliver. Exactly, ana. Exactly nga pag-deliver. Pero na ako unsay sila. katuyuan gini mo, sir? Ngano nga imutong gipamulong katong may kalabutan sa frame? Ngano man Mao to? ganito siya sir nga ako to siyang gipamulong attorney kay gusto na ako nga mataga anong kahayag ang akong mga kaubalan nga mga PWD. Ang pros o ang advantage o ang disadvantage akong giplaster sa ilaha. Pero dili aron daoto ng frame. Dili wala ko'y pagkuan nga pagdaot sa frame kay ako mismo mo ga-appeal ko sa frame. Nagpa-member ko sa frame last Aha. December. Na may passbook sa frame. Sa among barangay aktibo ko nga nag-participate sa frame program. Alright, alright. Ang ako lang dito nga, i-plaster lang nako sa akong mga kaubanan, kay para og kaso, o kung sa'y maabot sa panahon nga, magkaingon sila, magkapalpak-palpak na nga sistema, dili ko nila mag-blame. Alright, alright. Ay, oo. Pero kung sino tabo dito sa panag-abot niyo sa barangay, nagkahusay mo? O sa ba? Actually, sa pag-abot na mo sa barangay, May 11, 2021, wala sila nagpakita. Wala sila nagpakita. Okay. Ang sa SWDO. So, na-reset? Oo, na-reset. So, gi-reset me last June 18. So, Okay. dito, nag-abot me, Okay. abot ang PIDAW, abot ang SWD, gisigutan na mo dito. So, nagkaroon ng recommendation ang barangay, Aha. kay tungod nga ang hitabo day ato is misunderstanding lang. Okay, okay. Nasa ilang O recommendation. sa recommendation, okay. Paliw ko sa rugbasa sa katong dispositive portion niya, katong pinaka-importante. So, ang recommendation nila diri is, if they need projects other than what they will receive in the frame program, they can write a letter of intent to concerned agencies at least an additional program might be given to the organization. So nindot, at least. may positibo ang pagtubag no or pag-respondi na itong imong nga giingon no. Okay. So, tapos ang choice of words and calmness of the tone when speaking to avoid misunderstanding. Kalma lang daw. Kalma lang daw. Pero kana ba kuan ka medyo naigo ba kaniya na medyo na emotional ka ba yan? Sa kato during sa katong among deliberation dito ug mapaminawan ni mga attorney Ah. ang akong pagka-istorya dito. Walay intonation of kanang imong nga high pitch ko malumanay akong Katubang Kalma lang siya. mga higayon nga may interview ta ka sa Tira Brigada inato lang nga pamulong inato lang. Lang gyapon ang kuan akong attorney. Wala ko yung changes sa akong mga Alright. inistoryahan. Nga nilang gid ko. Istorya og Okay. ganun na. So walay kuan dito for kanibitong finding or whatever nga kanibitong Napag-isa. Sa number 3, Ah. they can always run through the government agencies to seek assistance. Pero wala ingon nga kanang ireklamo pa ka gumikan kay gumbasihan diya wala may angay inyong awayan. Wala na attorney, wala na Wala sila na? mga kuan na. Okay. Wala na sila may nakita sa kuha nga misconduct na ko nga actuation dito sa mga buhay. Sir Berhes, ano nangyari sa iyo? Meron bang kuan diyan? Yes, po. Pahayag o Salamat, attorney. Nakatanggap pa talaga ako ng letter April 28, 2021. So iba yun sa iyo. Yes po. Ito yung unang, parang ito yata yung una, Kuya Poy, before yung sa'yo. Okay. Ako yung una nakatanggap po. Before po nag-attend ako nitong kanilang closure meeting, so nag-assist din po tayo sa program ng ating PIDAW.
So, baluan po ito siya nangyari. So, pagkahapon po, yun po, nakatanggap ako ng letter nila and ito po yung sinasabi dito. Okay. Dear Sir, ang ating PWD Federation President, kasi ako din po ay President sa Barangay Katanggawan Aha. and sa city po. Okay. So, magandang Jensen, ang sabi po, may I respectfully request your presence for a closure meeting regarding the feedback report from City Social Welfare and Development Office, CSWDO, on April 29, 2021. Thursday po ito, 1 p.m. at Barangay Hall, Barangay Katanggawan, General Santos City. So, pag-attend po natin ito. Sinong reklamante? Sino CSWDO po. Kumbaga, feedback po nila. Yes po. But, yun lang din po, na-shock ako pagpasok ko po doon sa lupon ng barangay po namin, no? Una ko pong nakita ang aming barangay captain, Maureen Christian Rodriguez, and nandun din po ang ating PIDAW. But nagtaka lang po talaga ako sa ito is feedback report from City Social Welfare and Development Office. Okay. So doon po, nagkaroon na po Ano kami ng nangyari? Doon sa- mga discussion po. Yes po. Yun lang po, bali na shock din ang aking kapitan sa ina-accuse sa akin na allegedly, yun nga din po yung misconduct, yung unprofessional. So yun po. Kanina na bangbangin, gano'n? Yes po. Kumbaga, yun lang yung masakit sa akin na part, no? Pero I defend myself na ang purpose ng pag-attend ko po doon is not being a government employees. Okay. I stand there as a City Federation President of the organizations. Okay, okay. So yun po, Anong kinalabasan? Ano nang pinakadulo? ang kinalabasan ko lang po talaga, medyo doon po ako pasok na natapakan yung aking dignidad. Aha. Natapakan po talaga o nayurakan po nila due tong sinabi, Darwin, ano tong pinagagawa mo? Kumbaga yung basis po na itong feedback report, I really believe na ito is a feedback report. So pinagtulungan ka? Ganun ba? Yes po. Yun yung napansin ko po talaga. And yun ang sabi nga sa akin nga ng kapitan ko yun nga po, presidente ka, tapos parang nadumihan ko daw yung image ng Barangay Katanggawan. Hindi ako mabuting leader. Against daw ako to the government. Sino may sabi? Si Kapitana? Ang aking kapitan. But I cannot blame my kapitan due to nakasabi siya kasi nakita niya itong feedback report ng ating CSWDO. Pero hindi niya na-dig deeper kung ano bang... Yes po. Kumbaga yung sa akin na-judge po ako without proper justification. Pero hindi ka pa sumagot sa kanya, Kapitana, teka muna. Hindi naman yung Baka hindi mo pa yata alam kung ano yung kabuuan. Yung mga pangyayari po. Yes po. So, nasabi ko naman din po yun. Then, ang ini-insist pa talaga na government ako. Dapat mag-support ako sa government. Okay. Yeah, nandun tayo sa punto na I am a government. Alam ko po yung flow ng government. But ayoko yung government na ginagawa lang nilang pinaglalaroan yung ating sector for persons with disabilities. And I really believe na nag-stand ako doon as a City Federation President, not as a being a government. So, bakit humantong sa pagkakatanggal mo bilang presidente Presidente. ng City Actually, nagulat din ako sa punto na yun. Ang masakit pa talaga, Attorney Cando, no, and ma'am, na nag-meeting sila na ang basis lang po nila is yung feedback report po natin. Aha. Which, una ng investigation pa. yes po, yun nga po yung masakit na part. At ang bilis po ng pangyayari. Pero kala ko ba pribado yung sa inyo? Hindi naman parte ng gobyerno. Anong kinalaman ng CSWDO doon sa City Federation ng mga PWD? Yun nga din po eh. Kumbaga, ano po ba yung purpose nila? Is it a... Basihan? Yun nga din po. Pagtanggal sa'yo, na Yes, yes, naman sa kinalaman doon sa grupo ninyo. Yun nga din po, either may interest po ba? Ano po ba ang balak nila? Correct. Or baka sinasabi na, tinikman ito sa government? Or ano, ay tinik ba ito? O ano bang, ewan ko kung anong pwedeng nilang sabihin Hindi dyan. naman under siguro sa CSWD o yung, Yung organization federation nyo, ninyo. pwede. Hindi na po, because we have the Constitution and bylaws naman po. At sa Constitution and Bylaws, sir, paano lang matatanggal Correct. isang Ah. presidente? Yes po, yun yung po sana yung another na talakayan po namin with our Board of Director Chairmans po. Later on po, kumite pa po tayo doon. Pero ibig sabihin, kayo-kayo lang. Sa Yes po. federation. Dapat po kasi sa Constitution and Bylaws, the government does not intervene Okay. the Constitution and Bylaws of the Hindi mo ba organizations. in-invoke yan? Nagsasabi, teka muna, bakit Wala ako yan dito tinanggal? sa CBL. Wala, ano Yun nga din. yan nyo? Ayun nga din po ang sabi ng kapitan ko, mayroon ba kayong organisasyon o baka ito ay baka kolorum na sa something. So, so nasyak ako doon. So yun lang, as a professionalism, kung ano yung pagkaintindi nila, tinanggap ko po yun. Taas noo ako sa binabanggit ng aking kapitan kasi I know, kapitan, nabubulagan ka lang sa ganito. Hindi mo alam ang setup ng city level at ng barangay level. Kung bakit ako tinira sa ganong paraan. So, anong pagkakatanggal sa'yo, sir? Meron bang written na, ano ba yan, memo ba yan? Anong Yun lang po tawag yung doon? masakit, no? Yung resolution, nag-elect sila, okay lang sana sa akin na natanggal po ako kung may proper justification or na-terminate ako due to may mali akong nagawa. Doon sa mismong meeting nangyari? Saan po? Hindi pa. Hindi doon? Hindi po. Hindi yung sa barangay, hindi. Nag-elect na po sila.
So, ibig sabihin, after nung pagkikita nyo sa barangay Katanggawan, saka ka pa tinanggal. Hindi pa After po, that- may mga remaining days pa po siya before sa pangyayari. So, sa paanong paraan, nalaman mo na tanggal ka, meron bang dokumento? May dokumente pong dumaan, pero for me madami na po kasing dumating sa akin na feedback na, Haladar, nag-eleksyon na pala kayo sa barangay Katanggawan nyo. Pero kanino galing yung papel na Sa, nagsasabi na sa tanggal ka? barangay po namin. Sa barangay nyo? Yes po. Kumbaga ang sa akin lang, nasakitan ako kasi okay naman sana natanggalin ako nila kung as a turnover, nag-last message ako. Pero anong koneksyon ng barangay doon sa federation? Yes po. Based po sa kanilang reply, Okay. Okay. Lumalabas. Oh, anong kinalaman? Kasi, di ba? Kung privado yan, di ba? Oh. Hindi naman parte ng barangay. So, anong role or anong jurisdiction meron yung barangay kung sakali? Apo. So, bali, June 18, 2021 po sila nag-elect. Doon po. Kumbaga, yung vice president ko, nag-assume na po siya as my position sa barangay po natin. Then, ito po yung reply sa akin ng aking Office of the Punong Barangay po natin sa Barangay Katanggawan. Please be informed that a closure was conducted with you and other agencies concerned last April 29, 2021. Nabanggit mo kanina, yun yun. Yes po. For the verification on the allegations stated in the feedback report sent to the barangay. Aha. Okay po. So we hear the sentiments of the City Social Welfare and Development Office or ang ating CSWDO, other social workers who were present during the meeting and the person with Disability Affairs Office. So number 2 po is a consultation among the person with disabilities in the barangay was made and they have their own sentiments with you. And they are also favored to have a reorganization within your organization. So, medyo question mark din ako dun na side po. Number 3, the problem was brought to the Sangguniang Barangay regular session for the resolution. And the council anonymously approved for the reorganization of the Person with Disability Affairs officers. So, through the facts that the barangay had collated, sabi po dito, the Sangguniang Barangay decided for the reorganization of the Person with Disabilities, PWD officers in Barangay Katanggawan. The person with disabilities in the barangay deserves for an officer that can disseminate government programs properly. Liwanagin ko lang, sir, ha? Yung pagiging City Federation President mo ng PWD Yes, po. community, yun yung base sa mismong organisasyon ninyo. Yes, po. Pero yung pagkakatalaga mo bilang leader ng PWD community sa Katanggawan, so sa paanong paraan yun? Dahil sa mandato from the barangay? Hindi po kasi Hindi. may mga guidelines and policies po kami na matatakil po So, natin paano ka sana. naging leader doon sa Katanggawan? Bale, yun po ang purpose lang po natin is mag-e-elect sa barangay level. After po dyan 1, doon po na po papasok yung sa city level na elected. Sila Pero sa magbubutahan. federation nyo yan. Ang ano po? Yung ganong Set up, yes po. activity. Actually, the origin is from the CSWDO. Pero anong kinalaman ng barangay doon? Siguro po ang masasabi ko lang din po baka hindi nakita yung constitution and bylaws or yung mga resolution po natin in regards to that one. Hindi mo ba question sasabi, anong nga basehan? Bakit kayo nag-conduct ng eleksyon para palitan ako? Kung tutusin, kung titingnan namin yung Constitution and bylaws. Constitution and bylaws, hindi naman ganun ang Yes po. nakasaad, eh. Hindi mo ba nabanggit sa kanila yan? Wala po kasi doon na din po kasi na punto na ang aming City Mayor's Office po, na-quarantine din po ako. So I cannot defend myself physically. Okay. So ang ginawa ko na lang po, pagtanggap ko po talaga ng letter, nagkandak agad ako ng preparation letter to Kapitan Boga for the allegation and accusation sa amin as Alright, misconduct. So ang ginawa ko, doon na po pumasok na clear and clear, cut and cut, yun po talaga, na wala kaming violation, wala kaming na-break. Sino pumalit sa iyo? Sa barangay po ba or sa Sa city? barangay. Sa barangay po yung aking vice president before po. Tapos natanggal ka din sa City Federation. Natanggal po ako sa city, in-insist po kagad ng PIDAW. Okay. Without proper due process, kumbaga natapakan nila yung break and natapakan po nila yung rules ng ating constitution and Base bylaws. rin doon sa pagkakatanggal mo bilang leader ng PWD. Yes po, sa Barangay Katanggawan. Yes po. So as a consequence, hindi ka na rin naging presidente pa ng Opo. federation. Opo. But so far kasi we have the constitution and bylaws talaga and ang laki talaga siyang na Aha. doon po talaga sa ating constitution and bylaws, hindi talaga na proper due process. So anong ginawa mo para questionin yun kung sakali yung nangyari? Yun po, as a movement po talaga namin ngayon. So, the first na ginawa namin is the black and white, na i-clear yung names namin doon sa pinangyarihan. Pagkatapos po, nagmo-move na din po ang ating mga board of directors po natin, mga board of directors chairman po natin sa mga movement. Okay. And nakikita po talaga namin, no, ang grabe, ang bilis ng ginagawa ng PIDAW. I don't know kung anong problem ng ating PIDAW Jensen, especially with Miss Maria Rita Esveles po.
ang bilis niya pag-disseminate sa aking mga person Di ba disabilities. magkasama lang kayo Oh. ni Madam? Yes po. Actually po talaga, City Mayor's Office din yun ah. yes po. Actually po talaga 2020, January till July po. Ako po ay City Federation President ay dapat meron pa akong provisionary fee. So at that 7 months po talaga wala akong natanggap. Mhm. So ang nangyari po, nakita po ng ating city mayors mismo. City mayors is parang division chief lang po kasi yun ng PIDAW. So division lang po siya. Then the city mayor's office po natin. Pero so hindi naman apektuhan yung employment mo sa City Mayor's City Office. Mayor's Di naman. hindi naman po. Mm. Kumbaga, nakita po kasi ng ating immediate supervisor po talaga natin, ang ating chief administrative officer, nipapasalamat po ako doon kay Sir Carl Vincent M. po. Ang laki po ng tulong na ibinigay niya po sa akin. Kasi out of the 2020 po, ng January to July, hindi po nakakatanggap sa PIDAW po natin. Si Sir Popoy, natanggal? Natanggal ka, Sir? Muntikan. Oo. Okay. Yes, Sir. Bali siguro gikaluyan sa Ginoo, nakita man sa Ginoo nga wala kita ginahimo nga Aha. kalapasan sa ilang mga gialigar sa kuha. So kaluyan sa Ginoo wala ko natanggal sa barangay Bula as PWD president. Pero o sa tinuod nga sentimiento sa PWD community, si Sir Beres, pagyapon lang gusto nga mahimong City Federation President? Actually sa nahitabo man ko karon wala kahibalo ang among mga kaubanan sa city ngano nga gitanggal siya. Kaya wala Okay. sila kabalo sa issue karon nga mauna ang nahitabo. Basta lang nahibawan lang nga na nigawas nga mga letter Aha. nga paabot sa ilaha nga si Presbera dili na mao ang City Federation President. O sa imong pagahimon ani Sir after kanang napapakay move ani? Actions, Oo. Further Never or further. sa mali? End of the story na, importante nga makapadayag ka lang o whatever. Oh. Actually, ang sa akin lang, no, attorney and ma'am po, no, yun din po, dumating din po ako sa punto na hindi ko siya tanggap. Kumbaga, syempre, natapakan yung dignidad natin. And, syempre, yung surname pa lang namin, iniingatan po natin. And wala akong problema sa barangay namin. Ang kumbaga, ang nangyari lang, walang proper justification and proper due process po talaga sa panginangyarihan. Ang ginagawa po naming hakbang ngayon, nakapag-usap na din po kami ng committee sa Sangguniang Panglusod, ang ating councilor po natin, City Councilor Lulu Casabuena, ang ating committee on person with disabilities po natin. And Alright. sa 3 years of time na pagsasama po namin Ate Lulu, nag-usap kami, kasabay ko po si Kuya Popoy, na-shock si Ate Lulu. Digo, hindi na ikaw ang City Federation President. Kasi panahon po talaga ng pandemic, mas madami akong natulungan. Aha. Mas madami akong nalapitan agencies po natin, from private to non-government organization po natin, and especially the government. Kumbaga, ting! It's a blink of an eye. Taneng, wala na. Parang nawala kagad. Kumbaga, na-shock din si Ate Lulu Casabuena, and sorry for the term, na sabi niya nawalan siya na medyo ng respeto kasi hindi dumating sa kanya. Wala ding napaabot sa kanya. Siyempre siya ang umahandle ng Committee on Persons with Disabilities sa ating Sangguniang Panglungsod. Alright. So ngayon po, sabi sa amin ni Ate Lulu Casabuena is, ganito, lahat ng documents mo, gumawa ka, address to Vice Mayor, and ipaparating natin sa Blue Ribbon Committee. Aha. Ayun. Yes po. Kasi kumbaga sa akin talaga is, yun din, nasakitan si Ate Lulu na ang tagal ng pagsasama namin. Actually, ang dami na kasing nagawa kami na sa PIDAW po namin. Kumbaga, madami na silang nagawa, pero puro na-resolve lang. Pero meron ba kayong dati pang conflict nung mga nasa PIDAW? Actually, madami. Marami. Yes po. Baka yun yung reason, baka na-trigger lang nung Tatsansa na. doon sa Barangay Mabuhay na Oo. pangyayari. Oh. Actually, yun lang po kasi talaga. Kasi, ang sa amin naman kasi, RA 10070 natin, na dapat yung function and duties and responsibilities niya, dapat hindi niya pinofocus yung sarili niya sa organization namin. Kasi ang nangyari, nakikipag-intervene na siya sa organization po namin eh. Alright. Natatapakan niya na yung ating mga laws po natin, mga rules natin, mga policies po Pero, natin, mga pero guidelines. nakakalungkot no, na kayo na mismo mga taga-gobyerno rin. Mga nasa LGU Jensan. Yes po. Hindi kayo magkaintindihan. Ibig sabihin, dapat sana magkaisa kayo. Opo. Para sa PWD community, Yes di po. ba? Actually, ang ganda po talaga ng purpose ng ating PIDAW, but yun lang po hindi natin maintindihan. Ano po ba yung interest na balak niyang ipahiwatig? Yun po, Pakibanggit nga ulit yung pangalan nung Miss Maria Rita S. Kung Velas. nakikinig sa kanya, anong pahayag mo sa kanya? Ang pahayag po natin sa kanya, ma'am, no, as a PIDAW chief po natin, alam po natin na madami na tayong hakbang na ginagawa, madami na po kaming ginagawang movement para mas maisaayos po natin ang programa na inaalok po nila. But sa dinil talaga, no, ako, mga pinaka-main officers po natin, no, dumadaan po tayo sa consolidation meeting po natin, kino-consolidate po natin. But yun lang yung sad part na may tipong
sa pag-manage or sa pag-lead po talaga, hindi natin nakikita yung pangkalahatan na desisyon. Yung kapitanan nyo, kung nakikinig siya, ano kayang pahayag? Sa kapitan ko, Kap Maureen and Rodriguez, ako, wala akong problema sa kapitan ko. But, Kap, take na lang the consequences kung ano yung ginawa niya. Kasi ako, ang laking tulong ng kapitan ko, I am proud to my kapitan, magaling na leader. But yun lang ang masakit na part, hindi na pag-aralan ng maayos due to dun sa pinagagawa. Okay. Yung mga taga-CSWDO, kasama yata sa dahilan Opo, Bakit ka from the natangka, no? CSWDO din also, no? From Mr. Jonel Rana, wala tayong problema. Kasi I really believe talaga na first time yung nakita ni Mr. Jonel kung paano ko mag-handle sa atabangan ng tao. Actually, I have the certificate here, no? So bilang patunay na 8 years of time, 8 years of time, no? 8 years of time of being a federation officers and now the city federation president. Seminar under Public Act 7277. So, mas alam ko po yung mga batas ng ating mga persons with disabilities, the rights and the privilege po natin. Alright. And also, I would like also to add, bilang patunay na talagang... na alam niyo yung sinasabi niya at doon. marami nang nagawa sana. And how to Parang- handle the organization. Apo. Sige. and yun lang yung masakit talaga sa akin na part. How can I be against to the government if I am also in the government? Ito pang matindi. The DILG requests me as a resource person for the pre-deployment orientation of DILG Gensan contact tracers. So madami na po akong mga na-handle. Ako po yung more on pinapahandle as a, hawak ko po kumbaga 26 barangay ng ating persons with disabilities. And also, paglipat ko po as a City Federation President, nakita po ng aking immediate supervisor on how I handle. So, direct hard nga po talaga yung diretso sa akin ni Sir Carl. And yun, pinahandle niya ako ng another 26 barangay, tapat coordinators. So, yun nga, ang masakit lang, how can I be talaga to against the government? Kumbaga, alam ko ang pagbalanse between my non-government organizations and as being a government employees. Si Sir Popoy. Sir Popoy, ang imong kalaban mo gawas, although of course, di man mo gusto kalabanon, CSWDO gumikan sa medyo dili or wa maangayi nga mapamayag nimo. May kalabutan ng frame. Kung naminaw karon, ang mga taga CSWDO, sa imong pamayag sila. Ang ako lang masulti, sir, kung kuwan man lang yun, simple lang kaya kung hustisya o kangayan lang ako pangita. Okay. At the same time, kung naamay bulok nga na sa atong grupo, dapat tanggalon na siya. Kaya para dili madamay ang uban nga nagahimo og kaayuhan. Na ba kay kanibilang someone in mind sa imong pag-ingon ana? Ang akong nasa akong una karon sir kay nakasugod namang gyud sila. Dahil man gyud nila nga wala man may ginahimo nga kwan sa ila. Ang ako lang masulti nga naman ta siguro yung mga ahensya sa gobyerno karon nga dapat kung asa nga dapat sila tagaan o kanang reprimand sila sa ilang pakita nga kandak. Pero kung moabot ni sa Sanggunian, no, sa Blue Ribbon, kung sakali, mo-appeal ka dito? Mo-appeal ko sir kay ako may na-appeal man akong pangalan. Limpyo na ako akong pangalan. Kaya di sabiya kayo nga ingani na atong kahimtang tapos makuan pag atong pangalan madrag sa ingani nga sistema. Pero gawas na ini Sir Berha, sa pailaim pang forum or ning venue nga buot nimong ipaabot ni nga mga iskutanan. Legal action, whatever, na ba? In your mind, kung sakali? As a legal action po, no, dumating din po ako sa punto na nakadarating din sa aming regional federation po natin, no? Alright. Ako din po kasi is a regional federation po talaga sa region po natin na level ng federation. And umabot dun yung punto. Ang sa akin lang, kung hindi makaya ma-actionan ng city level, why not i-proceed natin to national? Okay. And yun nga, dumating ako sa punto ng aking consultant, i-open ko na lang po, MRD NEC, chairman po natin for Persons with Disability, si Mr. Errol Barba. Sabi niya, Dar, ganito lang gawin mo kasi may pangyayari din yan na nangyari sa Quezon City. So ang gawin mo, mag-letter ka, lahat ng mga attachment mo from the CSO. Actually, siya din nag-share sa akin ng RA 6713. The abuse, the norms of power of being public officials, no? Ang pag-abuse sa power. Code of conduct. Yes po, And the conduct po ethical talaga. standards for Yes po. public officials. And also, we would like also to add na-add ko din sa akin as a federation president, no, and mas alam sa mga batas. I also want to add the RA 9442 po natin, the vilification for persons with disabilities. Kumbaga, yung rights namin, yung privilege namin, natapakan. Alright. Especially natawag mo siya na parang na-discriminate. Mismo ang nag-discriminate pa sa'yo mismo is yung dapat yung agency na tutulong sa'yo. Kasi the function of DAPID, RA 1070, is to address the problem of the person with disability. Sila dapat yung neutral, sila dapat yung moderator, sila yung mag-solve ng problems. But yun ang sakit ng part. So, National Council on Disability Affairs po, then the RCDA. And si Kuya Poy,
doon talaga papasok na ang gusto niya, civil service po talaga. Alright, Yes po, kasi natapakan talaga and we have the statement, we have the copies of misconduct. And yun lang yung masakit, asan mo ipapasok yung misconduct doon? Yun po. Ibig sabihin, counter. Counter Tayo doon yung, sa ano. Kaya nung kumbaga, Kami yung- allegation sa inyo, meron kayong misconduct. Ibig sabihin, gusto nyo sila naman ang kwan sa Bisaya, pabalihon ninyo. Yes po, kasi actually sa amin, nag-defend lang man din kami doon sa complaint nila. And we have the facts, we have the black and white from the barangay kapitans kung saan yung pinangyarihan po. And walang problema sa amin ang kapitan namin. How do na ang government mismo ang nagreklamo sa kapwa niya government and to the rest of my federations? Sige. Para may mo balance, bigyan rin. Atong Ang atong discussion, klaron, atong klaron ng maong aligasyon na nasa linya ang Division Chief sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO na asa linya si Ma'am Jocelyn Arzaga. Ma'am Jocelyn, mayong gabi kanimo. Mayang gabi sa inyong tanan diha. Ma'am, I would presume, ma'am, nga nagpaminaw ka sa among discussion ka ganyan. Tama ba? Nakapaminaw ka? Oo, nakapaminaw ko. Katong unahon na to, katong mga pamahayag ni Sir Popoy Patriarca, may kalabutan ng frame. Kung sa ibang tubag dito, ma'am? Ang sa tatay ni Kan? Katong mga nahimong statement ni Sir Popoy Patriarca, may kalabutan ng frame, nga nahimong basihan mo gawas sa katong reklamo ba to kanila dito sa Barangay Mabuhay. Yes, ma'am. Any response? Apa? Asa ako magsugod, pero di magod na nagkatay-katay na nga issue, no? Murag di na ko kabaloon sa yun dapat tumbukon na to, ani. May sarili, ganito kasi, may sector kami na mga social workers na na-assign sa barangay for person with disability. Okay. There was a report na a feedback report. Usually kasi yun ang yun talaga aming standard whenever you will go down to the barangay for a meeting, for the things that you are going to do as part of your task, pagbalik mo talaga sa office, mag-feedback report ka talaga niyan. Okay, Yun ang aming requirement. So, after ng meeting ng aming worker doon sa barangay, nagbigay siya ng feedback report regarding that matter. So, there were sightings of the incident that happened. I'm not quite sure particular kung kasi wala naman ako doon, Attorney Kan, during the meeting, what really transpired during the meeting. But based on the report, nireport lang din nila na meron silang na-encounter na mga discussions with certain federation president nandyan, si Mr. Darwin at saka si Popoy. So, yes, so nung dumating sa amin ng feedback, so sabi ko naman, we really have to resolve this issue. So, may instruction ako na we really need to conduct consultations regarding this matter. Alright. Kasi for your information, Attorney Kan, mula noong 2019, I don't know, 2019 ba, Poy or Darwin? Kasi itong mga dalawang taong ito, close na close ito sa heart ko. Okay. Oo, si Popoy had been once our employee before, way back 1998, no? Naging job order yun si Popoy sa CSWDO. So, I think 2019, na-turn over na yung federation doon sa Office of the Person with Disability, headed by Miss Tebol. So, since then, naging jurisdiction na ni Pebbles yung federation, yung management ng federation. So, wala na yun under ng CSWDO. Ma'am Ganun po yun, sir. Arzaga, masingit ko lang, wala kayo during that time, no, doon sa encounter o doon sa meeting sa Barangay Mabuhay. Pero kung titignan mo yung feedback report at iba pang yung mga dokumento, meron bang hindi maganda, hindi ba karais-nais yung naging pahayag ni Mr. Popoy Patriarca patungkol sa frame? Hindi naman ni-report what's really transpired all tungkol sa frame. But I have a little bit background what had happened to the frame because prior to my entry as division chief ng center base, naging focal person din ako ng frame. In fact, ang purpose talaga bakit sila ipasok sa frame because doon kami
access ng livelihood support fund for them because ang frame ang may merong available fund. Kaya in-access namin, pinasok namin sila sa frame program to be able to access the livelihood fund na available na nasa frame. Opo, Yun opo. yung puno-tulo doon. Pero actually, Yes. ma'am, ang punto ni Sir Popoy kanina, pahirapan kung sakali pag naidaan sa frame para lang sila maka-avail ng No. livelihood program. No, Halimbawa, no. Kasi meron No, kailangan it's bayaran not. eh. It's not. Apa. I think, yun nga. Baka merong misunderstanding on that area. Siyempre, when you enter into another program, siyempre mag-comply ka ng ang frame kasi is more on ang bias kasi niya is apart from giving livelihood support, meron kaming tinatawag na value transformation program which requires weekly meeting with them. Okay, okay. Which is part na rin doon sa weekly meeting, imo-monitor yung kanilang livelihood program. Opo, opo. So hindi naman siya actually mahirap. Pero balikan ko lang, mama, kasi hindi naman sa kumbaga parang pinapabora natin si Sir Popoy, pero ang aking tingin, meron bang masama? Halimbawa, yung guidelines ninyo sa frame, talagang nandyan yan. Di ba, for the longest time. Pero anong masama? Kung halimbawa, nagkomento si Sir Popoy kasi sa tingin niya hindi paborable sa mga taga-PWD. Yung ganong frame, guidelines ninyo, ganong polisiya ninyo. Yes, ma'am. Anong difficulty niya doon sa guidelines ng frame? Let me clear first para maisagot natin on that perspective. Tanungin natin ulit, ma'am. Si Sir Popoy, anong particular? Tanungin namin, Kasi particular daw, sir, nga, kaning aspeto sa frame na ginaproblema ni mo. Yes, sir. Ang number one nga ginaproblema mo guna. Pati ko mic, sir. Okay. Ang amo manggo ginaproblema kabahin sa frame manggod. If ever manggod nga dili ka nimo masustain og bayad ang frame, ang tanan nimo nga mga benefits halimbawa sa mutuary og savings nimo og magkabaklag ka, dili na manggod nimo makuha. Kay naa mi membro nga PWD yang igsuon nagpa-member sa frame. For almost 10 years na karon nagsige lang gihapon siya og bayad sa iyang mutuary o sa iyang savings. Okay. Tapos nagkaroon siya og backlog nga mga 3 or 4 ka kabayaran nga wala siya kabayad. Nibalik na po siya sa uno. Sa hinungdan, sir, ganun kabayad siya. Tungod sa aning pandemic nga sitwasyon Okay. nato karon. So, kaning aspeto na, ma'am, any response? Opo. Yes, Ma'am Arzaga. Yes, ma'am. Ma'am Jocelyn. Naku, nawala si- Marag nawa si Ma'am Arzaga. Okay. Si Ma'am Jocelyn. Atong balikan karon taon. Aha. Okay, para mabalanse lang. Okay. At ito bago niya ni Ma'am Jocelyn, parang point by point lang. Kung concern, Correct. ito bago niya, no? Regarding kaning frame na ginastoryahan nato. Now, akong punto dito kagania, mo tayo akong pangutana, o sa may dautan, no? Kung pananglitan man. Ano, sige. komento. Na may guidelines. Pero kung pananglitan, taon na Sir Popoy nga, hindi man favorable sa ilang grupo. Di ba? O sa may dautan pananglitan, nga magkomento ka. Di ba? Hindi naman ingon nga ginakalaban mo. Kung dili, nagkomento ka, kaya para nga somehow, basig, pwedeng kapanaminan, di ba? Ma-consider, and then basig later on, mahimo og mga kausaban sa guidelines para nga dili na nakalisod para sa mga taga-PWD. Balikan na to sa linya, si Ma'am alright. Arzaga. Yes, ma'am. Ma'am Jocelyn. Murag na tayo technical problem. Hello, yes, Ayan, sir. oo. Yes, andito na po ako. Nadungog ni mo, ma'am, katuing Yes, sa po. Popoy, katudang pila ka kwan lang, higayon nga nasipyat ng Yes. bayad, mo to nga, nabulilyaso na, sayang tong 10 years nga, Okay. isang bayad. Yes, ma'am. Yes, okay. Well, it is very normal, no, in any program na gid ay mga palisiya because that's one way na ma-safeguard Okay. ang unsay dapat i-safeguard. So, normal na ay palisiya. Ang palisi man gud sa mortuary, pag ma-miss nimo ang payment, dili ka makadawat buo 20,000. I-recompute kasi nandun sa palisi may bracketing na kung 7 months lang iputob na bayaran, ani lang na amount imong madawat out of 20,000. Kung 6 months lang imong nabayaran, ani lang imong nadawat. Pero kung whole year jud ka nga wala ka nakabayad or even pila ka months na wala ka, 2 months, 1 month na wala kay mabayad, wala yun kay makuha. That's the policy. Now, balaan mo gagmay lang ang contribution. Okay. Kung kaunon tanan na kung wala kay safeguarding diha, ma-deplete ang fund. So Okay. that's the Well purpose. taken, ma'am, no? Well taken, Ma'am Arzaga. Pero ang akong question,
kung paranglitan man nga dunay remarks Yan. ang kaning si Sir Popoy nga against somehow no niya ning inyong guidelines, inyong mga policies, ngano man nga gireklamo siya ngadto sa Barangay Mabuhay for misconduct on the basis nitong iyang pamahayag nga mugawas nga kontra sa frame. Kada pa kaning nga kung magpanayag ka nga kontra sa frame, mugawas na ito nga misconduct na na. O nakasa na day ka nga igo ka ra man nagpanayag. Dili ko particular on what as who and the who and why they charge of misconduct si Popoy, no? Dili ko particular kinsahang nag-charge sa iya for that, and even nga nung i-charge siya for saying that sa iyahang opinion. Alright. Ang siguro lang ang masultiran gid nako diha na alam gid gamay nga miscommunication nga ang the best thing lang gid unta ato is balikan lang gud ang opisina nga author niya ng program and i-clarify further kung nganong gingon ani kay I'm sure matubag ra gid na siya clearly kung gibalikan tong opisina nga nag-implement ni ana nga program. Alright. Pero si Sir Berha Mamba kay kani si Iyaha mas lala gumikan kay natanggal pa siya sa pagka-head niya sa PWD sa Katanggawan. Eventually, yung pagka-City Federation President, tanggal po. O on the basis lamang niya itong maugyan nga paragapulong dito sa Mabuhay, kundi nakabuhi siya mga pamahayag nga somehow na karabitong na-perceive or gidawat panangitan nga marabag against the government. Katulad gigingon nga bangbangin ang gobyerno. And then eventually, bisan pa og pananglitan og dili man niya katuyuan yun nga kontrahon or dauto ng gobyerno, kaya nagpadayag na lagi siya, nareklamo po siya for misconduct, and then eventually, misangkot nga sa pagkatanggal sa iya, natanaw niya, wala may agi sa proseso. Kaya pa swap. Okay. I don't know then who is the author of the person na nag-ingon kaya nga behavior and misconduct as a government. Sino ba si Darwin? Si Sir Darwin ba yun? Ang sinabihan ng ganon, sir? Apa. Okay. Kasi as far as I know, si Sir Darwin had been a job order of the LGU, Jensan. Kaya nga hindi na siya nakatanggap. Sabi niya kanina, hindi na siya natanggal na yung kanyang honorarium allowances as City Federation President dahil may findings doon na hindi pala pwede na nagtanggap siya ng allowance at the same time naging job order din siya ng LGU. So mas malaki man yung sweldo niya sa job order kaya yun na lang din ang pinagpatuloy. Being as a LGU job order contract na worker, hindi ko rin alam kung sino nagsabi sa kanila ng ganoon na statement na kung magpahayag ka sa imuhang saluobin regarding a certain program in a public, dili ko kaingon na kay wala dili ko particular on the provision of the law kung hanggang saan ba pag sinabi natin na you are behaving as misconduct government official or whatsoever. Dili ko familiar on that kaya I cannot say tama iyon or mali iyon. However, ganito lang yun. Siguro kaning si Popoy yung si Darwin been with us no since 2018 I think. Ani lang good pwede good kung dili good ma-resolve sa mga tao nga kaistorya nila everyday sa ilang focal person. They can just come naman to Ma'am Becky. Wala mang problema si Ma'am Becky. Magharap man yan sa kanila, mag-explain sa kanila. Okay. Baka yun lang talaga ang missing link natin dito, attorney, na Pero, hindi lang talaga nabalikan. Yes, Di ba mga dokumento, Ma'am ba? Itong mga dokumentong ito na nireklamo sila sa Mabuhay, yung pagpapatawag kay Sir Berha doon sa Katanggawan, yung feedback report na mula sa CSWDO, hindi ba dumaan sa inyo ito? Kasi kayong division chief Hindi niya po nasilip ito. Yung pagtawag na sa kanya sa barangay Katanggawan, jurisdiction na kasi yun ni barangay captain, Attorney Can, kasi Darwin being the Federation President of Barangay PWD President of Barangay Katanggawan is under the jurisdiction of Barangay Captain Rodriguez. So nang pinatawag siya doon dahil nga yung sabi niya kanina dahil nga doon sa report ng CSWDO regarding the
dahil nangyari doon sa barangay Mabuhay. So pinatawag siya ni barangay captain at mabuti naman yung pag-uusap nila doon, I think so, because after ng meeting nila with barangay captain, parang nag-submit din si barangay captain sa office namin, copy furnish kami sa office namin na gi-inform niya na kami na ito niya yung kanyang bagong set of officer ng PWD Barangay Katanggawan, na yun din ang endorse niya doon sa PIDAW. So, na-inform na din niya kami through official letter regarding doon sa kanyang Pero changes po, ng kanyang... ang tanong rito, Yes, sir. actually, kanina ko pa tinatanong si Sir Berha, kasi kung meron silang grupo, yung City Federation na tinatawag, o PWD, anong Yes. kinalaman ng Yes, barangay sir. doon? Anong kinalaman ng CSWD doon? Okay. Yes, sir. Kung sakali, Sige. oh. Ganito, sir. Ganito, sir. The person with disability is a sectoral body of the CSWDO. Long time ago, part yan ng mandatos ng CSWDO. Okay. Na yan ang aming sectoral body na i-organize sa mga barangay. Yung City Federation naman po, bawat barangay natin dito sa Jensen, 26 barangays has PWD president. Yung City Federation, yung 26 barangays, pipili sila doon ng official for the City Federation na magre-represent doon sa city. Correct. Yun siya. Kaya hindi mo masabi na they are private entity because they are a sectoral body under this program ng PWD. Well taken, ma'am. Pero, yes, sir. well taken, Ma'am Barasaga. Pero ang next question, yung kanyang pagiging City Federation President, whether siya pa rin o papalitan siya, mag-e-election ba o hindi pa nakabase sa constitutional bylaws ng federation yan at hindi nakabase kung anong rules ninyo sa CSWDO kung sakali? Yes. Yes, sir. Meron talaga silang bylaws. But I'm not so certain kung ilang terms ba magsiserve yung kanilang federation officer. May 3 years ba, 1 year ba, or 2 years. Hindi ako certain doon. I'm not so familiar with their bylaws. Pero meron talagang bylaws. So mabuti na rin na titingnan natin kung ilang years ba dapat ang termino ng City Federation officer na mag-serve based on their bylaws. Hindi natin alam yan. Kung titingnan ko ngayon, si Darwin have been the City Federation President since 2018 ba? Can be corrected, Darwin, o 2018-2019. So, ganun yan, sir. So, actually, wala tayong question dyan, ma'am. Ang sinasabi natin rito, yung bang eleksyon na ipatawag, tapos naging dahilan dahil anang pagkatanggal niya, yung ba naaayon sa constitutional bylaws or consequence lang yun? Makinig muna kayo, ma'am. Consequence lang ba yun nung kanyang pagkakasangkot sa hindi pagkakaintindihan doon sa Mabuhay na meeting at yung kanyang bigbibigyan ng remarks na somehow na-construe against the government? Yes, ma'am. Well, that is subject for verification, no? Yung statement na yan na Kasi hindi ko consequences of the incident. So, the best person who can validate that is our barangay captain Katanggawan. So, ano ba yung basis of re-election ng kanilang kasi doon kasi magsisimula from the barangay up to the city. Ma'am Arazaga, nabanggit kanina ni Sir Berha, no? Actually, wala nang masyado tayong oras. Pero nabanggit niya kanina na may plano silang i-erase ito as a Blue Ribbon Committee ng SP. Actually, gusto nga nilang iparating sa National Federation nila. Para maklaro para talaga. masilip ito at hindi sila papayag na talagang nadungisan yung kanilang mga pangalan at hindi man lang magkaroon ng redress. Any comment on this, ma'am? Wala may problema. Anytime we can make discuss with them in any avenue kung saan nila gusto, sir. Oo. Kasi nga, ma'am, ang bottom line rito, kasi kung tutusin, dapat hindi kayo nagkakagulo, di ba? Yung mga taga-CSWDO, yung mga taga-PIDAW, yung iba pang mga concerned agencies, pati yung mga nasa City Federation, itong mga chapters ng mga PWD sa bawat barangay, dapat hindi nagkakagulo eh. Dapat nagkakaintindihan, di ba, para sa PWD. Yun lang naman siguro yung interest ng dalawa eh. Exactly, sir. The reason why we wanted to organize them is that
to be able to help them to become empowered, no, of their own needs, of their own rights. Kasi kami mga duty bearer man kami, sir, kung ano yung Apo. rights nila, yun ang gagawin namin at duty bearer. Yun lang naman talaga. Alright. Sige po. At aabangan namin ang susunod na kabanata rito kasi talagang sila Sir Berha, ayaw nilang tumigil eh. Talagang gusto nilang magkaroon talaga ng hustisya rito. Apa. Well, that's part of the right, attorney. That's Okay. part of the right. But I think it is still more proper kung mapag-usapan in a way. Kasi hindi ko pa naman, ito silang dalawa, hindi ko pa naman talaga sila nakausap. Oo. Si Sir Regarding Berha, this ma'am, meron matter. na gusto sabihin. Oo. Apa. Yes, ma'am. Hello po, Ma'am Jo. Just to clarify lang po, no? Yun nga din po yung... Yes, sir? Hello? Malakas. Yun lang po Sir? na just to clarify, no, yung pagkapunta natin sa LGU. Yes, tatawag natin na matatawag yun siya na dual compensation kung isasabay mo silang dalawa. Okay. Yun po. Kasi may natatanggap tayong provisionary fee as a City Federation President and also na empleyado ka ng government. Tama naman po yun. So ang nangyari lang talaga kasi ma'am, kumbaga the good thing lang talaga nakita namin yung heart ng immediate supervisor po natin, ang ating Chief Administrative Officer po talaga natin na, Holodor, bakit wala ka pang sahod? So doon pumasok na mas kinuha niya ako kasi actually we have the PPAs 2021 na may budget dapat ang PIDAW sa atin. So as a function of the PIDAW dapat is the empowerment and the nurturing for the organizations na ma-promote sila. Especially the privilege of 1% po natin para magkaroon ng trabaho. So wala naman po tayong problema din doon. And also I would like to add, Ma'am Jo, no, we have no problem but between the CSWDO. But nakita lang talaga namin, no, as a batikan na din, as a matagal na din sa organizations, we have no problem from the CSWDO. And Mr. Junel Rana, nakita lang din namin na ba't parang may something lang na may nag-uudyok sa ating CSWDO na gawin ito. Na nagkaroon ng, actually, small issue lang to eh, na biglang lumaki. Especially, yun nga yung pumasok sa atin na pwede naman siyang isettle. The purpose ng PIDAW is dapat isettle siya sa offices ng PIDAW. Kasi yun yung function ng PIDAW po natin under RA 10070. But the problem lang kasi is due to the recommendation na ginawa nila, bakit kasi na binaba pa from the barangay? So something parang may nakita kami, we have no problem between the CSWDO. That will be the function and the outcome kung paano solbahin niya ng ating PIDAW as si Miss Maria Rita Esvelos. So we are challenging Miss Maria Rita Esvelos, no, as Division Chief of the Pursuit Disability Affairs Office on how you handle, on how you manage, on how you lead the organizations in the proper. Alright. Basta kinang na Yes, po. building, sir. Actually, ewan ko lang po ha. May idagdag ko na lang po namin sa ating Constitution and Bylaws na nakalagay dito sa ginawa ko talaga. Actually, ako po yung gumawa ng Constitution and Bylaws sa ating city level and to the region level, no, as a technical working group. Nakalagay po dito, base ko talaga, ito talaga nilagay ito talaga namin, no, na actually sa panahon pa ni Kuya Elmo, ganito din, Article 11, Separability Clause, Section 1, if for any reason a government regulatory body or other authorized agency declares any provision of this Constitution and bylaws to be invalid and inconsistent with the higher laws, such parts or provision not affected thereby shall remain in full effect. So, ibig sabihin po nun, maski yung government, no, has no rights para sa gawin po natin yon. Although yes, meron tayong tinatawag ng mga jurisdiction po talaga na oy, ganito dar, kailangan nating magganito as a recognition. Okay. Yes po. And also, I would like to add also, no, fees. Di Kaya pa ba? pangalaman ni Sir Darwin ba? Magagiging papel. Ma'am, sanay, sir, attorney, sanay talaga ako sa mga ganito na mga bakbakan. Sige na, kaya itong Sige. nag-chance sa si Sir Berha. Pero mag-ready ka, Sir Popoy, kaya ingon ni Sir Darwin, wala daw siya problema sa CSWDO, basta ikaw na kaya problema. Ano masasabi mo? Iyaw ni mo niya. Wala na Ay, yung problema. minaw Si Ma'am Arazaga. si Ma'am Arazaga. Minaw si Ma'am Arazaga. Pasig dili, bato kay Ma'am Arazaga ang imong padayag. Pasig Basta iba. katong nasa ubos. Ha? Okay, ito po. Okay. Article, sound check. Article 5, Management and Structures po. Nilagay po talaga namin dito, no? As a Section 5 stated, no? The person in Disability Affairs Office are automatically the advisor and co-advisor of the Federation, respectively. They shall be the honorary members
of the Federation but not have the power to vote nor decision-making and appealing for just recommendation only. Alright. So kung isa Tagalog pa natin, para mas maintindihan niya, ang opisina ng mga taong may kapansanan ay otomatikong tagapayo o kasamang tagapayo sa federasyon. Ayon sa pagkakabanggit, so sila ay tatawaging kagalang-galang na miyembro ng federasyon pero walang kapangyarihan para bumoto o kaya kasapi sa pagdidesisyon o maging sa pag-apila bagkos pang rekomendasyon lang. So actually madami talagang issues and concern na pangyayari. Actually, madami pang gustong ipalabas sa aming PIDAW. Ang atong oras, Iman Paigo. Yun nga din po. Pasensya lang ka sa- Yes po. Lunes. Okay, marabag, kulang na lang Dami-dami. ko bakhuon din ba? Kaya para pahawa na ko din. Di ba? Sir Popoy, basig na kay pahabol kami say, basig na kay kaligot-got sa CSWD Oo o na. Linaw, si Ma'am or Marzaga. contrary to kaning pamahayag ni Sir Berha. Yes, sir. Kabahin sa CSWDO, actually, tungkol sa CSWDO na himo kong ngani. Aha. Na-develop ko pinagi sa ilang tabang. Okay. Sa tinod lang, ugbahin sa kaligot-got, wala ko yung aligot-got nga yung nga direct sa mga nasa CSWDO nga kwan. Aha. Pero siyempre para sa anak kay Serrana, kay siya man gilang nagimo ani nga kwan. O malimpyo niya nga akong pangalan Aha. nga mag-public apology siya. Aha. Okay mo, maminaw ko, pero kung dili man lang siya mag-public apology nga kwan, wala ko'y mahimo. Ayun. Paabot ginako ni si So dapat Taas yun. mapatingog din nato si Sir Juan di ay. Biris Okay. pa ugma, biris pa no. Oo. Pero wag na ba yung Dapat umapart sumpayo na to ni ugma kay Actually, sa iyang manggong gihimo, medyo na, until now, manggod attorney, ang depression o ang anxiety, feel paghihapon ako. Dili ko halos makatulog nganong na ingana man nga, igo man lang mini istorya sa among mga katungod dito sa barangay Mabuhay. Nganong naabot man sa barangay. Actually, dili man sa pagpabor-pabor naman napamanaminaw si Ma'am Marzaga, pero di po nako maintindihan bitaw. Di ko Asa kaintindi misconduct, ba? Usag yung hinungdan. Oh. Kato sa misconduct ba? Kay kung kato lang yun ang imong ipamulong, nga nagkomentaryo ka sa frame, nga palisod na siya, pahirapan. Kung panalitang PWD ka, kaya napakayamutanan. Kung masipyat kang amot, makwits tong imong, dili ka nimo full benefits madawat. Di ko kakuha. O sa pa'y logic, o sa pa'y rason, para nga ireklamo kang misconduct, kung ingon ka lang na mahayag ka lang. Sa ito pa, dili ka pwede mamahayag. Batok sa frame, gumika kay tanaw nimo nga dili pabor. Nga to sa PWD. So, ang among among freedom of expression and freedom of information na-curtail. O pati, o sa may dautan ko para nga tanaw nimo nga ipadayag nimo kay para sa interes sa mga PWD, di ba? Oh. Yun. Hangtod karon di pa gina matubag. Usa to pangalan totohan na to. Okay, para mapatubag na to. Junel Sirana. Ha? Junel Sirana. Junel Rana, kung naminaw ka Social karon. Welfare Officer 1. Daghan kag atubang dire pa-interview sa ako kay daghan kang dapat matubag. May kalabutan ani kay ka. Lito ko ba? Ano sa meaning Nasakit akong ulo maghunaw. Ha? Ano sa meaning? Maura to? Pero di ba ito meaning sa misconduct kung nabalay? Oo. Di ba? Okay. Sige, quickly sir. Okay. Magdagdag ko lang no, ayun nga ang sabi ni Duterte no, dapat as the public officials hindi dapat sila yung seserbisyohan natin. Dapat tayo yung seserbisyohan as the public natin ng mga people o mga taon. Si Ma'am Arzaga, basig na rejoinder o final statements. Mensahe? Yes, ma'am. Yes, we understand the plight of the PWD, no? Kami nakasagbot yun ni sa ilang sitwasyon o kung saan ilang ginapaglaban karon. But I also believe na walay problema tama ni ini nga dili matulbar, no? I believe na kani siya matulbar rigid na hindi nato kung inyong marapatin at i-allow ko ninyo to intervene at my level na pwede tayong mag-conduct ng consultation meeting with you, the two of you, ako, para maintindihan ko talaga kung ano ang punot-dulo ng lahat ng ito at we may able to come up with a sound intervention in this matter. Yan Tapos, talaga ang layunin namin. Mamalihog na lang ko, ma'am. Pasugo ako, division chief kamanggit, pero pasig pwede magsugo ang taga-brigada ba, no? Mamalihog lang ko kang Serrana, kay para nga matubag Maklaro niya ba? ba? Okay, ako gusto gid ko mangutana sa iya ba, kay ako, sus, ang akong panguna-una na gusto gid, no? Ako ga... Ano nangyari? Anong years? Di ba? Okay, para in fairness to him po, di ba? Sige.
Okay, we'll get back to you, attorney, ha, kung Okay. ma-find out na mo what's really the real story of this. Kasi he really wanted to make things clear muna bago tayo gawa ng mga statement. Baka it will not help kung magawa tayo ng statement na hindi pa Okay. klaro ang sitwasyon. Sige, ma'am. Oo. So, I promise to get back with you the moment I'm able to find out what's really happening. Yun lang po. Sige, ma'am. Ma'am Jocelyn Arzaga, salamat kayo. Oga, every time singit na lang ko. Okay. Overtime naman kita, pero Ay, nung basta sipa sa madungog na ko ng Pawan. pangalan nga Jocelyn. Ambot? Ha? Yun nakala last time. Diba? Of all names, diba? Why Jocelyn? Why Jocelyn? What a Yan. name. What diba? a name. Makabalik mapunta sa itong mga pagkaagi. What a beautiful name, ina na ba? Diba? Murag makakabuhi ang atong mga naitunog na nga mga pagbati. Ba, no? Na, basi Ha? ugma, may interview naman sa ibang Jocelyn na. Dili, tatat. Sir Berhan, relax na ka, sir. May sumpay pa niya, ha? Ugma. O, kabalo ko, nabitin ka. Nabitin ka. Kabalo ko. Ugma, Ayan. ka na po na, O, si Sir Popoy. O, kalma lang mo kay mga palangga ta mo. Mga PWD community. Yan. Alright. Sige. Ugma. Basta, magtrabaho ka. Oh, di na ako mabasa. Ugma, mga kabigada, atong mapaminawan ang pamahayag sa Sa Division Division Chief Chief. sa PIDAW. Yan. Si Ma'am Maria Rita Velos. Ay, yan. At ang ina ninyo, Rita. gira patani ni. Plus, si- Panaban po ito, perti po ito buyaw-yaw ba? Oo, perti ito. Plus Si Ma'am Velos, katong, ano namin, katong lalaki, no? Bitaw. Ito sa CSWDO, si Rana, Di dapat Para maklaro dyan, Correct, mahanay na to ba? Unsa nahitabo? Eh Unsa kung ka-provide sa explanation, siguro basig medyo muday daw Kani na sa ako. code of conduct na attorney or ba kung sa to apa na kanang human resource manual ba unsa meaning nila sa misconduct? Yeah. Unsa ang kanang ma-acts no para maingon ka na nag-misconduct ka no? Basig wa siguro maanad ka naman yung firing ng mga kumano, meeting ba? Diba to fiery pod siguro attorney when you express your opinion? Bitaw. Dahil basta kayo medyo... Aron, express kasi mong opinion. Misconduct. Di na lagi na ko para ni. Lisod kayo di mo komentaryo sa frame di kay aligaran Ayaw, tag misconduct. Ayaw kong apilaran ha kay narampa ko sa brigada okay labot ko ninyo. Clever ako last time na ibrag frame issue Okay, to, di ba? dabayon ko nimo na bisag asa kita magabot. Ugma na pod, no? Mga kabrigada, Alright, ang ugma part pod. 2, no? Okay. Regarding ani ni issue. Samtang alang sa ato panawagan ng ginahanglan og miscellaneous assistance, ang 60 years old na si Liberty Nunez, residente sa Assumption Village, Barangay Sinawal, si Nanay Liberty na diagnose nga dunay fractured hip bone sa mabot mo tabang, mamahimo ninyong ipadala yung mga cash donations pinaagi sa tong GCash account sa numero 0919-071-9080. o pwede sa dinyo ipadala sa tong Kabrigada Foundation account at Security Bank na account number sa inyo ang screen karon. Alright. O gato ang tubago ng pangutanang legal sa to ang mga kabrigada. Unsaon man ako ni ang nangutang sa kuha. Naabot na lang og 2 years wala gyapon kabayad. 9 years na ko nagnegosyo. Pero wala ko'y business permit. Makamulta ka ako o mga pila ka. Gisagpa ako sa akong amo tungod nakabuo ako og plato. Pwede ba nako siya kasuhan? Ireklamo na ako among kapitbahay nga sigig pang chismis. Unsa akong pwedeng ikaso o giandam nga mga proof? Nadisgrasya ko habang on duty. Obligado ba ang kumpanya magasto sa akong pangpa-ospital? Nakulong akong papa human nakapatay. Nakagawas pa ka siya sa kulungan. Akong papa wala gasuporta sa amo atungod na siya'y uban pamilya. Unsa amo pwede buhaton para maobliga siya na masuporta mi? Alright. O kini ang unang pangutana. Gisaligan mi nga manglimpyo sa usa ka lote o giingnan nga pwede mi mananom didto og prutas. Nakatanom na mi og 300 ka punuan sa saging, pero nagdesisyon ang igsuon sa tag-iya nga pahawaon mi. Usa mi muhawa, pwede ba namo pabayran ang amang mga natanom? Oo naman. Basihan. Lumikan kay gitugutan man mo and then inyo man ang kwarta. Alangan naman sila makapaymulos. Pero sabutan na ninyo. O say balor ni anang inyong mga natanom. Okay, di man po siguro nga i-uproot pa na. Yes. Di ba kani kay with consent pang good ni attorney kan no? So wala sila katong mga 50-50 or katong naay mga kamalian no ang nagtanom. So in short no, pwede. Alright. Pwede nila makuha no katong ilang mga fruits no katong Yeah. sa ilang magitanom. O kini ang ikaduhang pangutana.
Attorney, curious lang ko kani Jod. Di ba, ginabuhat lang man ang kwarta, what if magbuhat na lang og daghan nga kwarta para wala na yung magkalisod nga tao? Pwede ba siya? Huwag mo agree ko na. Joke lang. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang usa sa mga ahensya sa itong gobyerno nga in charge niini, ug di mo na basta-basta god kay naman ay mga gina-consider, no? Ang Department of Finance, etc., mga concerned agencies. So naagyoy kanibitong partisipasyon sa isgutanan ang pag-produce og sapi. O di lang naingon kay mag-produce og sapi kay para lagi nga wala may mong problema ang tao sa sapi. Dili na nakasayon kung may kaganaman sa mga patakaran sa gobyerno. Oh, kasi attorney ka no kay namang ginay circulation lang no kanang specific circulation no sa ato ang kwarta no labi na diri sa Pilipinas mo gani sa uban di ba pag magdaghan daw ang kwarta mas delikado. Dili wala nay valor in short ang kwarta pag inana. Alright. Sige. Naabot ba mo yung mga legal nga pangutana nga bot ninyong matubag i-PM na sa mga programa sa numero nga anaa sa inyong TV screen. O kana mga kabrigada, layro sab nga hugna sa pag-utingkay sa mga isyong dili angay baliwalaon ug angay hatagan ug igong pagtagad. Sa makausap ako si Brigada Attorney Can sadyang mapagmahal SM. Sana all. Change oil. Awa lagi. San Sa mukha na rin bayhana. Ako sab si Kabrigadang Erinda Casyon, layra gyud ang dunay kaalam aron sa iyong katungod nato, dili matamakan. Be proud of Jensen again. Barog Jensen, kini ang Di Pa Riyan!